At ngayong araw nga ay samahan nyo kami para ipakita sa inyo kung paano nga bang mag-ani ng sibuyas. Pero bago ang lahat ay kailangan muna nating lakarin ang ganito kahabang daan kasama ang aking kapatid. Pagkatapos doon ay sa eskinita naman na to. Wala pang masyadong dumadaan kasi sobrang aga pa ng mga sandali na yan. At pagkatapos ay jaran, ayan na nga, bumungad sa atin ang napakagandang tanawin dito sa Tumana. Kung mapapansin nyo ay parang mga ginto ang palayan dahil hinog na sila. O medyo nag-brown na ang paligid kasi dyan, medyo naani na ang karamihan dyan. Pagkatapos anihin ay syempre gagawin na ngang bigas yan. Pero syempre bago gawing bigas, kailangan munang ibilad ang mga palay na bagong ani para patuyuin at ang daang ito ang siyang nagiging bilaran ng mga palay. Halos ang buong baryo nga dito sa amin ay palayan ang kinukuhanan ng pagkain sa araw-araw. Ito din kasi ang main source ng rice mill sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang isipin ng dating mga magsasaka na gumagapas, ngayon ay umaasa na tinatawag nilang reaper na siyang sumisira sa kabuhayan ng ibang magsasaka na umaasa lamang sa paggagapas. Isa din kasi ang tatay ko sa magsasaka at sa ilang taon ay ito talaga ang bumuhay sa amin. Kaya naman nakakapanghinayang lang dahil wala ka nang makikitang mga gumagapas ngayon. Dito nga ay medyo malapit-lapit na kami sa pupuntahan natin. At kung mapapansin nyo, marami na ding nagpapatayo dito sa Tumana ng mga rest house o di kaya ay kabahayan. Kasi naman, mas magandang tumira dito dahil tahimik kesa sa baryo na maraming marites. Ang lugar nga na ito ang siyang nagpapaalala sa akin kung gaano kakulay ang aking kabataan noon. Naging laman din kasi kami ng bukira noon nung mga bata pa kami kasama ang magulang naming lalaki. Kaya naman, talagang parang bumabalik ang lahat ng alaala sa tuwing makakakita ako ng ganito kagandang view dito sa amin. Bibihira lang din kasi akong lumabas. At dahil laking bukid nga ako, kahit paano ay may alam din ako. Kung nakikita nyo, yung palay na yan ay kinulang sa nutrients o pag-aalaga. Pansin nyo na maraming mga puti, hindi kasi sila namunga dahil sa kakulangan siguro ng tubig. Diba kita nyo, puro siya puti. Ibig sabihin mga ipayan, hindi siya naglaman. Sobrang nakaka-attract talaga yung ganito. Kita nyo. Sayang lang kasi walang medyo hangin dito eh. Mas okay sana kung humahangin kasi mas maaamoy nyo yung simoy ng palay. And finally, kahit papaano ay talagang malapit na kami sa pupuntahan natin. Ito ngang kasama ko ay sobrang hinihingal na talaga. Pangiti-ngiti lang yan, pero talagang nawawala ng hininga yan. Kung mapapansin nyo, ang ating nilalakaran ay may mga kawayan. Yan kasi ang nagsisilbing poste sa mga gulay na tinatanim dito, kasama ang mga alambre na yan. At sa wakas nga, ay narating natin ang taniman kung saan hinaharvest ang mga sibuyas. Nariyan nga ang aming kapatid, na kung makikita nyo ay halos matabunan na ng mga sibuyas. Seasonal lang din kasi ang anihan dito sa amin, kaya naman kapag meron talagang pagkakataon, kahit mainit ay kailangan mong lumabas. Hello mga auntie, andito lang tayo ngayon, nagsisibuyas. At pansin nyo, meron din siyang cellphone na kaharap, naka-live din kasi siya. Sunod naman ay susubukan ng kapatid ko na magbunot ng sibuyas. Hindi naman ito ang unang beses na susubukan niya ito. Pero matagal-tagal na din kasi siya na hindi lumalabas ng bukid. Pero sa awa ng Diyos, ayan, marunong pa rin siya. Taran! Ganito sa kalalaki. Ang lalaki niya, ito good. Binabasa din muna kasi ang lupa para naman hindi mahirapan ng mga magbubunot, para madali lang itong hilahin kapag magbubunot na ng sibuyas. Ang sahudan naman dito mga auntie ko ay depende sa lagay ng sibuyas. Minsan kasi ay madamo, kaya naman medyo tinataasan nila. Per burike, kung tawagin, ang labanan dito. Isang burike o isang sakong pula ay katumbas ng 50 pesos.
Nakikipagmarites pa nga siya dyan kasi parang gusto niya daw magbunot. Kaya lang ay sakto na ang tao. At pagkatapos nga nating magbunot ay ito naman ang kasunod. Kailangang putulin ng mga dahon ng sibuyas at ito ay tinatawag na paggigiting. At kahit nga busy pa siya dyan, ay nakuha niya pang mag-live. Aliw na aliw kasi sa mga nagko-comment. I-flex mo talaga yung pre mo. Isang damakmak mong naging preser. At syempre, hindi lang naman kaming nabubuhay sa probinsya, kaya marami ding mga tao ang kailangan ng trabaho. At isa na nga ang mga ito na galing pa sa Santo Domingo. Dumayo sila dito sa amin para makisaki ng sibuyas. Ito yung pagpipili kung alin ba ang good at reject. Binubuko din ang mga small, medium at large na size para naman i-deliver papunta dyan sa Manila o di kaya naman ay i-storage lang at hintayin kung kailan magmamahal. Sana all! Ang pag-aani kasi ng sibuyas ay hindi naman biro, lalo na ang paggastos nito. Para itong sugal, maaaring lumaki o lumiit ang gastos mo. Nung nakaraang live nga namin ay talagang dinumog kami ng viewers, kaya naman napasugod pa ang mga taga-Quezon na to para lamang bumili ng sibuyas sa amin. Discount at saka ito yung free niya. Ang dami kong free. Kaya naman shoutout sa inyo, Sir Rod Brian Ace. Maraming salamat po dahil pumunta pa kayo dito sa Nueva Ecija para lamang kumuha ng sibuyas. Sana nga po ay nagustuhan nyo ang ating vlog. Magkita-kita po tayo sa ating YouTube channel. Sana nga po ay suportahan nyo kami at magkita-kita po tayo sa mga susunod pang vlog. It's me again, your probinsyanang Tisay. Salamat po!